Kung negosyante ka na merong sasakyan, kailangan mo nito. Kung negosyante ka at meron kang bagong sasakyan, kailangan mo nito. Kung meron kang sasakyan at government official ka, kailangan mo nito. Kung meron kang sasakyan at gusto mong maging content creator, sumali ka dito at kailangan mo magkaroon nito. Kung meron kang asawa na may kabit, idikit mo lahat ito. Alam nyo ba para saan ginagamit ito? Ito. At ito. Tapusin mo tong video na to dahil ipapaliwanag ko sa inyo kung saan nga ba ginagamit yung mga ganitong klaseng signage para sa inyong mga sasakyan. At magbibigay din ako sa inyo ng free consultation sa mga nagsisimula at merong mga existing na negosyo kung paano natin mapapaganda ang inyong mga pwesto. Kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga pala si Marqueo Mesa, isa akong entrepreneur na meron negosyong printing services na tumutulong sa mga nagsisimula at merong mga existing na negosyo para mapakilala ang kanilang brand sa pamamagitan ng advertising printing services. So ito na nga, sasabihin ko na nga sa inyo kung ano nga bang klase na signages itong sinabi ko sa inyo at pinakita ko sa inyo kanina na magagamit nyo sa inyong mga negosyo, professional man, at sa iba pang mga bagay. Ang ganitong klaseng signage ay tinatawag na magnetic car signage. Ayan. So, kung di pa kayo pamilyar dito, no, bigyan ko kayo ng idea kung ano nga ba ang mga ginagamit ng mga materials para sa mga ganitong klaseng signage. Ginagamitan to ng isang buong magnetic sheet. Ayan. Magnetic sheet yung ginagamit dito. Kung ano yung mismong design ng mismong logo na ipapagawa or kahit ano pa man, mga design, logo, ay yung dapat yung laki rin o yung mismong hulma ng magnetic sheet na gagamitin. Ayan. So, ngayon, siyempre, bukod sa magnetic sheet na ginagamit, ang kapal pala na ginagamit sa mga ganitong magnetic sheet ay 0.5 mm at meron pang 1 mm. Ayan. Tapos ito ay dinidikitan na vinyl sticker. Kailangan yung mga ink na ginagamit dito ay mga eco solvent or yung pang outdoor use talaga. And then, yung vinyl sticker, siyempre, kailangan waterproof at kailangan talaga yung matibay talaga or weatherproof. Kayang tumagal yung mismong quality ng printout kapag nabibilad to sa araw at ulan. Siyempre, ginagamitan din namin to ng laminating film para hindi magasgas yung mismong magnetic sheet or mismong design or yung print ng vinyl para tumagal pa at mas maging quality ng printout ng ating magnetic signage. Bakit nga ba mahalaga yung mga ganitong klaseng magnetic signage sa ating mga negosyo? Meron kasi mga negosyo or mga kumpanya na merong mga program sila na parang 6 months lang, minsan nga isang araw lang nila gagamitin pero kailangan nila talaga makita yung mga services nila, mapakita yung mga product nila, yung kanilang logo or name ng kumpanya na kailangan idikit sa kanilang mga sasakyan. Ngayon, dahil nga yung mga gamit nila ay mga personal car or company car or business car, ay kailangan talaga hindi permanente yung mismo didikit nila doon. Kaya ngayon, ito yung mga kadalasan na pinapagawa sa amin ng mga negosyo, sa mga malalaking kumpanya na gumamit ng mga ganitong klaseng removable signage. Yan. Kasi kagandahan dito, removable siya. Siyempre, tapos pendaman din siya, ganito na siya kasi flexible. Yung ganitong klaseng signage. Siyempre, dahil nga ganito siya kanipis, ang ginagamit namin na kapal kasi talaga dito ay 0.5 mm. Dati yung una namin ginagamit kasi talaga dito ay 1 mm. Kasi kaso nga lang, ang dami mga issue na nilipad daw. Kasi nga, sobrang kapal, hindi siya masyadong nag-uhulma sa mismong sasakyan. Kaya, pinabaan namin at pinili namin yung 0.5 mm. Pero wala naman epekto sa quality ng printout na ginamit namin sa mga ganitong klaseng signage. Kasi, yung nipis lang naman ng magnet, binago namin. Ayan. So, yun, simula nung ginamit nga yung 0.5 mm ay wala na kaming balitaan na issue na nilipad. Binigyan lang namin ng reminder yung mga customer, yung mga client namin na kung paano i-process or kung paano idikit ito na maayos sa kanilang mga sasakyan. Hindi lang naman mga negosyante or mga kumpanya ang mga gumagawa ng mga ganito. Katulad nito na magnetic signage at tinagawa sa amin, previous lang na aming mga customer na kung saan ay meron silang bagong sasakyan or bagong magmamaneho ng kanilang sasakyan. Kaya sila nagpagawa ng ganito. Siyempre, bago naman matuto yung mismong gagamit na sasakyan, ay bibilang siguro tayo ng mga 1 buwan o 2 buwan bago natin masabi na kaya na nating magpatakbo nang walang ginagamit ng mga ganitong klaseng signage na dinidikit sa ating mga sasakyan. So ngayon, kapag marunong na yung mismong gumagamit ng sasakyan, ay hindi na nila kailangan ng mga ganitong klaseng signage. So, ito yung mga kadalasang ginagamit. Hindi siya permanente. Yung mga panandaliang gamit lang. Ito yung mga purpose o malaking bagay na tutulong ng mga ganitong klaseng signage. Alright?
So ngayon, meron pa isa. Kung yun, sa mga government official, meron din sa amin nagpapagawa ng mga ganitong klaseng signage. Ginagamitan nila ng magnetic signage yung kanilang mga sasakyan. Especially yung mga government official, no, na iba't ibang klase na mga papagawa sa amin. Pag on duty sila, ayan, kapag yung sarili na sasakyan yung ginagamit nila, ay required na gumamit ng mga ganito, kanilang mga sasakyan. So ngayon, siyempre kapag off duty na, sarili nila sasakyan, ay hindi nila pwedeng gamitin mismo yung may mga ganitong klaseng logo. Kasi nga, kapag merong mga nakadikit na mga ganitong klaseng logo sa kanilang mga sasakyan, ay talagang pang government official use lang. Yung mismong sasakyan na yun. Kaya ngayon, ito yung isa sa tingin ko na ginagamit nila para matanggal din. Kumbaga kapag private use or for family use yung mismong sa kanilang sasakyan, ay tatanggalin nila itong mga ganitong klaseng logo ng kanilang pinagsiservisyohan. So, yun yung sa tingin ko kung bakit sila nagpapagawa pa ng ganitong klaseng removable signage para sa kanilang mga logo ng kanilang mga official na tungkulin nila no, sa gobyerno. Pero yun yung sa isang possible kung bakit sila nagpapagawa ng ganito. Kasi meron naman ako nakikita mga ganitong klaseng logo na mismong permanente na or sticker yung ginagamit sa kanilang mga sasakyan. Pero may mga nakalagay na for official use only. Kaya ngayon, yung mga sasakyan na yun ay hindi pwedeng gamitin sa mga private or family use dahil nga sa gobyerno yung nagmamay-ari ng mga ganong may tatak na sasakyan. Kaya ngayon, kung isa kang government official na mayroong na gusto mong lagyan ng mga ganitong klaseng mga pansamantala lang na mga signage para sa inyong mga sasakyan o removable signage, gagamitin mo lang kapag on duty ka, ay bagay na bagay sa inyo yung mga ganitong klaseng magnetic car signage. Alright? So ngayon, bibigyan ko lang kayo ng idea bakit pang car signage talaga to, no? Kasi nga, siguro ang tanong niyo sa akin, di ba pang car signage siya, no? Pwede ba kaya ito mabasa or maarawan o mabilad ng matagal sa araw? Yes, tama po. Pwede po siyang idikit or ibilad mismo sa araw dahil nga weather resistant siya. Dahil nga meron siyang nilagyan namin siya ng laminating film at ginamitan namin siya ng lahat ng mga materyales na ginamit namin sa ganitong mga klaseng signage ay pang outdoor use talaga. Meron kasi mga materyales talaga na for indoor at meron din mga materyales na pang outdoor. Pero lahat ng mga ginamit namin sa ganitong mga klaseng signage ay pang outdoor po talaga. Siyempre, dahil nga kailangan medyo hindi siya bulky, hindi naman siya mabigat. Tutuusin, napakagaan lang niya, napakalight, sobrang gaan. Kumbaga hindi naman siya dagdag bigat sa mismong bitbitin o sa mismong sasakyan nyo. Hindi katulad mga walang trabaho dyan na kain lang ng kain, diba? Puro pabigat. Mas mabigat yun. Pero ito, mas magaan to yung mga ganitong klaseng sign. Sobrang light talaga siya, sobrang gaan. Ayan, flexible pa. Bakit ko ba pinapaliwanag at sinasabi sa inyo yung mga ganitong klaseng signage na makakatulong sa inyo para sa inyong mga negosyo at kung ano man ang mga profession nyo ngayon. Dahil nga merong mga tao pa rin talaga na hindi alam yung mga ganitong klaseng signage na makakatulong talaga sa kanila para maka-less or masira yung mga kanilang mga sasakyan o madikitan ng mga sticker yung kanilang mga sasakyan na kung saan naman gagamitin lang naman nila kung kailan lang naman nila kailangan. Kaya ngayon pinapaliwanag ko sa inyo yung mga ganitong klaseng signage na malaki rin na itutulong para ma-market yung ating mga negosyo, ating mga kumpanya para mapakilala ito sa pamamagitan lang ng pag-andar ng ating mga sasakyan at may mga nakatipid na mga ganitong klaseng signage ay nakalibre na tayo ng marketing. Isa yun sa diskarte rin ng mga malalaking kumpanya at mga negosyo. O diba? Napaka-effective yung mga ganitong klaseng signage. Napaka-simple pero worth it gamitin. At pwede siyang gamitin kahit saan. Na pwedeng dikitan ng magnet. Bigyan ko lang kayo ng tip kung paano nga ba natin maaalagaan yung mga ganitong klaseng mga magnetic signage at para maiwasan masira agad. Tumagal yung mga ganitong klaseng o-orderin natin sa mga may negosyong printing services. Kapag itatabi nyo yung mga ganitong klaseng signage, dapat iwasan nyo na matlok. Yan, yung mga ganitong klaseng signage. Kailangan, kung sakaling itatabi nyo, kailangan ganito lang, naka-open surface lang siya. Iwasan din yung medyo nagpipil ng konti na matagal kasi may tendency na mag-gano na lang siya, mag-curve na lang yung mismong magnet natin. Kaya hanggat maaari meron tayong flat surface na mapapatungan ng mga ganitong klaseng signage para mas tumagal pa yung mga ganitong, para mas tumagal pa yung ating signage. No? Or kaya naman, didikit na lang natin sa ating mga sasakyan or kung saan man may mga metal surface na pwede nating laparan ng mga ganitong klaseng signage para hindi magbago o ma-deform yung mga ganitong klaseng
magnetic signage natin. Siyempre, iwasan nyo rin na matagadan ng mga mabigat, especially yung mga ganitong klaseng signage kasi talagang uhulma yung mismong pinagpatungan or yung mismong dinagan natin dito sa ganitong klaseng signage at may tendency rin na masira agad yung mga ganitong klaseng signage kapag hindi natin iningatan or maiwas sa mga ganong klaseng senaryo. Siyempre, isa pang tip na kailangan kapag nilapat ito sa mga sasakyan, kailangan talagang lapat na lapat or walang man lang space na makikita or uwang space or uwang na makikita sa inyong mga sasakyan na katulad ng mga ganitong klaseng uwang. Yung pang mga nakapaint na mga ganito. Ayan, parang mga ganyan. Iwasan nyo yung mga ganyang senaryo or pagdikit sa mga sasakyan na magkakaroon o magsasanhi ng paglipad nito pag mabilis ng takbo at malakas ang hangin. Alright? Kung gusto mo pala ng mga ganitong klaseng signage, no, pwede nyo pong i-message ang RGB print ads para sa mga ganitong klaseng signages na sakaling kailangan nyo at makakatulong din sa inyong mga profession or sa inyong mga negosyo at mga kumpanya na makakatulong talaga na ma-resolve yung mga problema nyo na ito lang pala yung kailangan na signage para sa inyong mga sasakyan. Alright? Kung nagustuhan mo pala tong content ko na to, now please follow and subscribe na lang sa lahat ng aking mga social media accounts para lagi kang updated sa lahat ng mga content na gagawin ko pa. Lagi niyo lang tatandaan na walang masamang magtipid basta sa mataas na pangarap, kakapit, mas lamang ang may alam. Hanggang dito lang ang content ko ngayon. Maraming salamat, ingat, and God bless po.